Good afternoon, Kuya Yuri. So today, tuturuan kita kung paano mag-start ng diesel generator number 1 and diesel generator number 2. And kung paano rin ito mag-synchronize. So bago natin i-start ang mga diesel generator natin, we first need to go to the emergency generator and always check if naka-freeze. F1 lang natin para mag-run. Yan. Sabay pag nagra-running na siya, start mo lang tong engine control. So, wait lang natin tong power na gumalaw. If gumalaw na yung power natin, pwede na tayong pumunta sa breakers. Sabay, on mo lang tong voltage. Wait lang natin tong circuit na maging yellow and yung voltage natin maging 441. Pag naging 441 na and yellow na yung circuit, in natin tong breakers. Go to the emergency bus bar. In lang natin tong mga breakers na to. So, pag na-in mo na yan, in mo na rin to. Sabay, go muna tayo sa start air system natin. Buksan mo yung bulbs going to the DG1 and DG2. Open. Sabay, drain muna natin itong water. Pag wala nang laman yung close na agad natin. Set the emergency start to local. Then on. Sabay, ang ginagawa ng iba, pumupunta agad sila sa diesel generator number 1. Ang ginagawa ko muna, pumunta muna ako ng seawater system para i-open yung mga coolers. Yan. Open natin yung mga bulbs, going that, filters, auxiliary pump. Always set the temperature to auto. Then, punta ka rin sa freshwater system. Itong freshwater system, ito ay para dun sa binuksan natin kaninang air ventilation para hindi siya mag-overheat. Kasi may high possibilities na mag-overheat siya. Yan. Acknowledge lang natin itong alarm. Set this to auxiliary pump. Open mo lang itong mga bulbs na to. Acknowledge lang natin yan. Sabay pag na-open mo na yan, set this to auto din. Open din natin yung bulbs. Pwede na tayo pumunta sa diesel generator number 1. So, always set the preheater to auto. Then, kuha tayo ng konting lube oil. Wait lang natin siya mag 75. Always check. Yan. So, pag nag 75 na, close mo na agad yung bulb. Kasi baka mag-overflow yung ating lube oil. Sabay, acknowledge the alarm. Set the priming to auto. Sabay, open mo lang yung filters mo. Acknowledge mo lang yan. Sabay, open mo itong mga bulbs na to. Then, go to the DO service tank para i-open itong bulbs going to the diesel generator number 1 and diesel generator number 2. Kung tapos mo na i-open lahat ang need i-open, go to the diesel generator number 2. Need lang natin gayaan yung ginawa natin sa diesel generator number 1. Open the preheater to auto. Kuha tayo ng lube oil. Then, buksan natin yung filters natin. Wait lang natin yung lube oil na maging 75. Pantayin lagi natin palagi. Then, pag nag 75, close agad. Then, set the LO pumps to auto para mag-priming na siya. Then, open lang natin to mga pumps na to. So, habang tayo naghihintay na maging 55 tong natin, parang T26 na to. Wait natin siya maging 55. Kasi pag nasa 50 to 53 siya, which is very unstable pa, pwedeng pag binuksan natin tong engine control to start, pwedeng pagkabukas mo, pwedeng agad siya, mamatay agad. Sabay waitin natin to mag 13, tong starter system natin dito, para marami tayong pressure, yan. Then habang naghihintay tayo, punta muna agad tayo dito sa main switchboard natin, starters, in natin muna yan para hindi sayang oras. Para pag nagbukas na yung ating naka-automatic na siyang magbubukas. Yan, buksan lang natin yan. Pag nabuksan natin yan, punta na rin tayo sa faders. Buksan din natin yung mga natin breakers.
So pagka-start natin ng pagkain natin ng mga breakers natin, pwede naman tayong pumunta agad sa air ventilation para sa exhaust fan and supply fan. Start lang natin yung dalawa, yung number 2. Then check natin yung diesel generator natin. Yan, 51 pa lang siya. Wait natin siya maging 55. And itong ano natin na 13. So habang naghihintay tayo, always check natin itong mga bulbs natin kung may nabuksan ba tayong hindi dapat buksan, and kung may nakaligtaan tayong buksan. So check lang natin palagi. Check din natin itong number 2 natin. Check din natin itong ating seawater system kung naka-auto baga siya. Yan. Yung ating fresh water din, check lang natin. And also the start air system. Yan. Then go na tayo sa DG1. If nasa 55 up na siya and 30 na to, pwede mo na siyang i-start. So pagka-start mo ng engine control natin, wait lang natin if mamatay siya. So if hindi siya namatay, pwede ka nang pumunta sa electric power plant. Set the voltage to on. Dito mo itong DG1. Yan. Set this. Connect. Yan. So pag nag-connect na siya, pwede ka na rin pumunta sa diesel generator number 2, or punta ka muna dito sa feeders natin para i-ready itong mga pinuksan natin kanina. Press F12. In muna natin. Then punta tayo sa diesel generator number 2. If okay na, nasa ano na, acknowledge lang natin tong alarm. F12. Then if okay na 13 up and nasa 55 up na to, pwede mo lang i-start yung engine natin, generator. Yan. Acknowledge mo lang yung alarm. Sabay pag nabuksan mo na yung both generator number 1 and generator number 2 mo, pwede mo namang i-set yung set auto dun sa emergency generator. I-auto mo lang yan. Yan. Pag naset mo ng auto yung emergency generator na yan, magkukusang magsasara yung mga binuksan mo kanina. So set the pump to seawater. Yan, buksan mo lang. Saka yun sa fresh water natin, set this to pumps number 1. Pumps number 1. Check din natin yung starter natin kung may nagsara. Yan. Saka dun sa air ventilation system, pwede mo na siyang buksan lahat. Yan. So pag nabuksan mo na, pwede ka nang pumunta sa electric power plant para mag-synchronize. So i-on mo lang tong voltage, click the DG2. So as you can see, yung frequency niya ay hindi pa parang magkatugma o hindi pa magkalapit and hindi pa naka-ready to. So i-lower lang natin yung frequency by lowering the governor. Acknowledge lang natin tong alarm. Baba lang natin yan. As you can see, naka-ready na. Pero ibababa pa rin natin ng konti pa. Oops. Yan. Taas natin ng konti. Yan. Acknowledge mo lang yung alarm. Sabay, if naka-ready na, and malapit-lapit na rin yung frequency, pwede ka na pumunta dito sa 142 para mag-synchronize. Set mo lang yung synchroscope mo sa DG2 and start. Wait lang natin itong synchroscope na pumunta sa 12 o'clock. Pagpasensya na aking boses ko, Yore. Kaagising lang. So, if nasa 12 o'clock na and tumigil na siya, pwede ka na pumunta sa diesel generator number 1 mo para yung engine control set mo sa remote. Gawin mo rin yan sa diesel generator number 2 mo, i-remote mo din siya. And check mo sa feeders kung naka-ready na in. And punta ka na agad sa panel directory.
punta ka dito sa power chip generator control and set as you can see hindi pa sa nagano, set mo lang sa auto prior 1, auto prior 2. So ibig sabihin pag nakababa pa yung diesel generator number 2 mo, ibig sabihin kaya pa ng diesel generator number 1 na lahat ng power. Pag hindi na kaya ng diesel generator number 1 lahat ng power, magbubukas na to ang diesel generator number 2. So kung need mo rin i-auto yung mga naka-local, set mo lang din tong seawater system mo sa remote. Yan, re-remote mo lang. Sabay yung freshwater system mo, re-remote mo lang din. Set this to remote. And bubuksan mo rin yung starter system mo. Set mo rin yan sa remote. Buksan mo na rin itong dalawang air compressor mo. Set mo lang yan. Buksan mo yan. Yung mga bulbs na yan. And always drain the water. Drain mo lagi yan. Patay mo pag ubos na. Sabay buksan mo. Sabay set this to local. Ay, remote pala. Sabay on. Sabay wait lang natin siya if okay. So pag okay na ano na, punta ka ulit sa panel directory. Punta ka sa power chip control. Set mo lang yan mga yan sa auto. If ever na mag-flicker yung auto mo, punta ka lang dyan sa mga ano na yan. Set mo lang sila sa remote. And that's all. Sana may natutunan ka, Kuya Yuri.